Pagkalabas niya hinarap ko agad si Devin. Wait, ganun lang yun? Is that what you call wedding? Naiinis kong tanong dito. Yes, and for someone like you, Mabel, is it more than enough? Nagsisimula pa lang lahat. Don't tell me susuko ka na. Dugon niya, napalunok ako. He's trying me. I won't. Malakas na loob kong sagot dito. Isa pa, Mabel. Walang nakakaalam na pinakasalan kita. Iilang tao lang ang may alam, so you better keep your mouth shut. Ani Devin, that is absurd. Bakit mo pa ako pinakasalan? I really sound like a wife now. So that you won't get away that easily. Naiintindihan mo ba, Mabel? Not because we're married now, you'll have the right to interfere in my decision. Especially in my life. No. Akong masusunod at ang tanging gagawin mo lang is to listen and follow. You are in debt to me. And until you have paid off all your sins, you are going to suffer. Pakiramdam ko'y maiiyak ako. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang tumango. Simula sa araw na to, you'll be my secretary. Personal assistant, maid, whatever I want. So kailangan kong pumunta sa opisina. Tara na. Pagkasabi niya nun ay tumalikod siya. I felt like I wanna cry pero pinigil kong sarili ko. Nag-uumpisa pa lang, Mabel. Umpisa pa lang. Huwag mo siyang sukuan. You are born fighter. Pagpasok namin sa sasakyan ay inabot niya sa akin ng mga papel. These are my schedules and the things you need to do. You should call me Sir Devin kapag nasa office or may photo shoot. Huwag kang makikialam ng anything personal sa akin kung ayaw mong malagot. Sabi nito. He looked at me. What? Tanong ko. Wala kang sasabihin? Tanong niya. Meron ba dapat? I told you, you're the boss. Sabi mo nga, diba? Susunod lang ako. I get your point, Devin. If this your way on how you can hurt me, go ahead. Don't act as if you're really hurt. Drop the mask, Mabel. I know you better. Galit niyang sabi. Nasasaktan ako, Oliver. Yun lang ang nasabi ko. Nagulat ako nang hawakan ako ng marahas ni Oliver sa panga. Ano ba? I told you, didn't I? Sabi ko wag mo akong tatawagin sa pangalang yun. Ulitin mo pa talagang masasaktan ka sa akin. Sabi niya at marahas akong binitawan. Sobrang natakot ako. I touched my jaw. Nasaktan ako. I can even see na namumula yung part na hinawakan niya, which is close to my mouth. Naiintindihan mo ba ako, Mabel? Galit niyang tanong. Napaigtad ako sa gulat. Oo, I'm sorry. Yun na lang ang sinabi ko at tumingin sa mga papeles na nasa legs ko. Nag-drive na siya. Wow, what a wedding. Mula bata ako pinangarap ko ng makasal sa simbahan. And now ayoko na lang isipin. Pinark niya ang kotse niya sa main branch ng Donovan Bank. Ang main hours na pwedeng pumunta ang mga tao dito sa pagkakaalam ko ay 8 a.m. to 12 noon lang. Pagkatapos nun bawal na dahil puro empleyado na lang ang nandito. Lumabas agad si Devin ng kotse at pumasok sa loob ng DV. Nagmamadali naman akong sumunod sa kanya pero dahil nga sa mga papel na to, napilit na nahuhulog ay naiwan na ako. Hindi ako hinarang nung guard pagpasok kaya nagtuloy-tuloy ako sa lobby. Hindi ko makita si Devin kaya mas binilisan ko ang paglalakad. Pero kamalasan talaga'y dumulas ako't alam kong babagsak na ako sa lapag. Pero I felt an arm catch me. Pagdilat ko ng mga mata is si Jace. Jace, tawag ko dito. He smiled at me. Glad I caught you. Sabi nito. Inalalayan niya akong tumayo, pinulot niya din ang mga papel. Lalakad na sana ako nang maramdaman kong pananakit ng paa ko. Ouch, I said. Na-sprain ata ang paa mo. Naka-heels ka pa kasi. Sabi ni Jace. Tumayo na siya at inalalayan niya ako. Medyo na-awkward ako nang maramdaman ko yung braso niya sa bewang ko. Alam ko namang walang meaning yon pero my goodness, hindi ako sanay. By the way, ano palang ginagawa mo dito? Tapos na ang client hours. Si Jace. Inalalayan niya ako at papalapit na kami sa couch dito. Malapit na kami when someone pulled me away from Jace with full force. Paghatak niya ay tumama ang katawan ko sa katawan niya, pero parang baliwala lang yun dito. I looked at to see Devin, and he just gave me a terrifying look. Sir Devin, good evening po. Bati ni Jace. He's giving a confused look. Wondering siguro kung bakit ako hinila ng boss niya. Mabilis akong humiwalay. Di ba sabi niya bawal malaman ng iba na kasal kami? Sir, sorry, na-sprained ako kaya tinulungan ako ni Jace. Sabi ko na lang.
Pasensya na po talaga, sir. Inalalayan ko lang si Mabel. I know you don't tolerate PDA here. Alam kong forbidden po yon. Pero wala po kaming ginagawa. Si Jace. What? Forbidden ang PDA dito? Ganun ba ka-bitter tong si Oliver? Jace? Tiningnan ako ni Devin. Did you just call him Jace? You know each other? I bit my lip at tumango. Yes, sir. Actually, kahit second time pa lang namin magkita ulit. Para bang close na kami. Kaya nga sabi ko dito kay Mabel, dito na siya magtrabaho para lagi kami magkasama. 'Di ba? Stop! Maotoridad na utos ni Devin kay Jace. Do you like her? Grabe ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko'y walang magandang patutunguhan ng pag-uusap nila. Buti na lang tapos na ang client hours. Lahat naman ng empleyado ay nasa kanya-kanya ng opisina, so wala pang nakakakita sa amin. Ano ka ba, Devin? Imposible yon. Shut up, Isabel Martina. Sigaw nito sa akin. To be honest, sir, oo, gustong-gusto ko si Mabel. Unang beses pa lang she already captured my heart. Pasensya na, Mabel, magko-confess na agad ako. Isang malakas na suntok sa mukha ni Jace. Devin! Nagulat ako nang biglang sapakin ni Devin si Jace. You have no rights to like her. And don't ever lay your hands off my wife again. Do you understand? You can't like her. She's married. I owned her. Galit na sabi ni Devin. Jaw drop. Kahit si Jace ay nagulat. Walang sabi-sabi akong hinila ni Devin. Uuwi na tayo. And you'll be punished for this. Galit nitong sabi. Ano na naman bang ginawa ko? He's really mad. Dead end ko na ba to? Devin, ano ba? Sigaw ko. Parang nagtatambol lang puso ko sa sobrang kaba. Devin, stop the car! Ang bilis mo na sobrang magpatakbo. Hindi ko na mabilang kung ilang sasakyan nang in-overtaken niya. Nakakatakot. Baka bumangga kami. Shut up! Sigaw niya pabalik sa akin. Tiningnan niya lang ako ng masama at ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Pinigil kong sarili kong sumagot. What a great night. Happy wedding day, Isabel. I felt my heart sunk with the thought na araw-araw kaming ganito. Dito yung bahay namin. Dapat, Lu, hindi ko na natapos yung sasabihin ko ng idiretso niya instead of kumanan sa may intersection kung saan ang bahay na tinitirahan ko. I'm sure naman na alam at tanda niya pa kung saan yun. Do you think uuwi ka pa? You're married, remember? Bad trip na sagot sa akin ni Devin. I know that, pero syempre bahay ko pa din yun. Kung sa'yo ko titira, paano yung bahay? Mapapabayaan yun. Isa pa nandun lahat ng gamit ko. Sagot ko. Forget about your stuff. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Mabel, na ang desisyon kong masusunod? And my decision is, hindi ka na uuwi doon. May pinadala na akong caretaker para sa bahay mo. And as you know, kasal tayo. Kaya sa bahay ka natitira. No question. No buts. You just follow. Okay, fine. Alam ko naman na nagsusungit-sungitan ka lang kasi ayaw mong malaman ko na may feelings ka pa din sa akin. Sabi ko, I grinned when I said that. Mas matalino sa akin si Oliver, pero sure ako na mas mapang-asar ako. Mabilis niya akong tiningnan at sinamaan ng tingin, pero maya-maya lang ay huminga siya ng malalim. Think whatever you like. Sa huli naman ikaw din ang masasaktan. So if I were you, hindi ako mag-a-assume or mag-e-expect ng kahit ano mula sa akin. Because clearly right now, the only feeling that I am feeling towards you is the opposite of what you are saying. Nag-lockjaw ata ako at kahit marami akong gustong isagot ay walang lumabas sa bibig ko. Gusto ko man lumaban pero nangingibabaw sa akin yung sakit at lungkot sa katunayan na hindi na talaga niya ako mahal. Pumasok si Devin sa sigurado akong isang kilalang village dahil napakahigpit ng security dito. Huminto ang kotse sa tapat ng isang napakagandang 2-story house. Sa itsura pa lang nito alam ko na agad ang may-ari. Naunang bumaba si Devin sa akin kaya nagmamadali akong sumunod. Ramdam ko pa din ang tensyon sa pagitan namin. I maintained the distance between me and him. Nakakatakot kaya baka bigla niya akong lamunin. Sayang naman ang magiging lahi ko dapat. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang bumangga ako sa isang matigas na bagay. Pag-angat ko ng ulo si Devin pa lang nabangga ko. Mabilis akong lumayo kahit pa halos gusto kong ibangga ang sarili ko ng paulit-ulit. Kasi napakabango niya. Wait, ang tigas ng likod niya? Ganun na ba talaga ka-built ang katawan niya? Tiningnan ko ulit si Devin dahil ramdam kong nakatingin siya sa akin. What was that? Anong meron sa inyo ni Jace? Diretso niyang tanong sa akin. Someone sounds so possessive. Ano ka ba?
Nakilala ko lang siya nung araw na nagpunta ako sa DB para sa bahay. Akala niya aplikante ako. Unbelievable. Ilang araw mo pa lang siyang kilala and yet naglalandian na kayo? We just got married today. And you just made me reveal my most hated secret. Sabi niya, humihinga ng malalim para bang pinapakalma niya ang sarili niya. Well, kung naiinis siya, aba, may karapatan din akong mainis, no? Most hated secret pala niya ang pagpapakasal sa akin. Wow, mag-ingat ka sa pananalita mo. Yes, I understand na kaya mo ako pinakasalan is para makipaghiganti sa kasalanan ko sa'yo before. Pero hindi ko naman sinabi sa'yo na sabihin mo kay Jace yun. Ikaw ang nag-decide nun. Kaya wag mo akong sisihin at wag mo din akong pagbibintangan na nakikipaglandian. Galit kong sagot sa kanya. Isn't it in your personality? Nakangisi niyang tanong sa akin. What? Remember, Clint? I bet you do. Huwag mong sabihin na hindi siya proof ng kalandian mo. Stop acting innocent, Mabel. For Pete's sake, I know you better. Malamang kung hindi kita pinakasalan, siguro you might have sold your body to some old rich man. Hindi ko napigilan ang sarili ko na nasampal ko siya. I started crying too. How dare you? Oo, mag-isa ako sa buhay and yes, I'm struggling in earning. Hindi ako tulad mo na mayaman, pero don't accuse me of such things dahil masyado mo nang natatapakan ang pagkatao ko. Pinunasan kong luha ko. Kinuha ko ang kamay niya. He was about to pull it, pero hinigpitan kong hawak doon. Ginamit ko yung kamay niya to hurt me. What the hell are you doing? You want to hurt me, right? Just hurt me hanggang sa magsawa ka. Para matapos na to. So that we can start over again. Nagulat ako nang hilain ni Devin ang kamay niya, and he pulled me. Napigil ko ang paghinga ko. Dahil ilang di pa lang ay magkadikit na ang labi namin. Mas kumabog ang dibdib ko nang iangat niya ang mukha ko. He even wiped the remaining tears na nasa pisngi ko. He looked at me intently na para bang nakikita niya pati kaluluwa ko. Napalunok ako. Hahalikan niya ba ako? Mabel. Hindi ako makasagot. Nalunok ko ata ang dila ko. Hurting you physically and seeing these fake tears ain't enough to pay on how you destroyed me before. Start over? In your dreams, honey. I bit my lip. Bumitaw siya sa akin pero hinatak niya pa din ako. Nagpadala na lang ako dahil ramdam ko ang sakit at pagkapahiya sa nangyari. We stopped sa isang pinto na nasa ilalim ng hagdanan. Go in. Maotoridad niyang utos. Tiningnan ko siya. Pinuksan niya ang pinto, tumambad sa akin ng sangkatutak ng mga gulugulong gamit. Seryoso ka ba? Tanong ko. Pasok na. I hate people wasting my time. Is this? Yes. It is your room, princess. Mapang-asar niyang sabi sa akin. Hindi ako prinsesa. Queen ako. I am your queen. Asawa mo kaya ako. Kaya dapat sa kama mo ako, diba? Gusto kong i-vocalize yun. Pero one rejection for tonight is more than enough. Fine. Akala mo mapapasuko mo ako dito? Tingnan lang natin. Ikaw din ang mapapagod at susuko. Matapang kong sabi. I stepped in the room. He smirked. Try your best. Maaga ako bukas. Make sure na hindi na kita kailangan panggisingin. Bored nitong sabi bago pabalibag na sinaradong pinto. Pumogi ka lang, naging rude ka na. Ah! Sigaw ko. Huminga ako ng malalim dahil baka maisipan kong takpan ng unan sa muka ang walang yang yun. Ang walang yang yun. Pasalamat siya, mahal ko pa din siya. Mahal mo pa din, Isabel. At ito nga ang kama mo. I look around sa kwarto. Bago ka mag-isip kung paano mo aayusin ang marriage nyo, isipin mo muna kung saan ka matutulog. You're Isabel Martina. Fighting, sabi ko sa sarili ko. It's the start. Mabilis na 2 linggong lumipas. Hindi ko halos namalayan dahil isang araw ko lang naman nakasama si Devin bago siya lumipad sa Korea para sa isang guesting at photoshoot. Isang araw lang kaming nagkasama. Naalala ko sinama niya ako nun sa DB. Pero pagtapak pa lang namin sa DB parang hindi niya na ako kilala. Pinag-ayos niya lang ako ng files sa labas ng opisina niya and most of the time ay hindi niya ako kinakausap. Nalaman ko din na napadala si Jay sa malayong branch ng DB. Hindi ko alam kung anong ginawa ng masungit na manager ni Devin para hindi sabihin ni Jason kung ano man ang meron sa amin ni Devin. Buong araw nun ay ine-enjoy ko lang yung AI na si Amis dahil napakagaling niya. She can translate everything right away for you. Pwede ka din maglaro ng guessing game at magpa-takedown ng notes for reminder. Ang yaman siguro na talaga ng Donovan. For sure hindi mura si Amis. Bakit kaya walang ganun sa bahay ni Devin?
Para naman may kausap ako dito. I sighed. Tumingin ako sa buong paligid. Napakaganda ng bahay ni Devin. Napakalinis niya at alam mo na bawat muebles dito ay mamahalin. May mga antique jar din siya na like 200 to 500 years old na. At ang kabilin-bilinan ni Miss Minchin ay charot lang, ni manager pala. Naiingatan yun dahil napanalunan pa ni Devin yun sa bidding nung 18 pa siya. Ang ganda nga ng bahay pero ako lang ang tao. Kaya tuwing gabi tumatakas ako para makapunta sa bar ni Eunice kung saan nagwe-waitress ako or minsan ay kumakanta ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero maganda ang boses ko. Hindi ko lang talaga prioritize dahil mas preferably ko ang gymnastic. Kakagising ko lang at hindi pa ako nag-aalmusal nang dumating si Devin. Pagpasok niya pa lang sa loob ng bahay ay nagtama ng paningin namin dalawa. I tried to smile pero inignore niya lang ako. Nag-breakfast ka na ba? Magluluto pa lang ako. Pagyaya ko dito. No thanks, kumain na ako sa eroplano. Plain niyang sagot. Okay, sagot ko na lang. Maglalakad na sana ako sa kusina to get something to eat nung magsalita siya. Fix yourself, may follow-up shoot ako. Yun lang ang sinabi niya at umakyat na siya. Hindi agad ako nagdalawang isip. Sa wakas makakalabas na ako ulit at kasama ko pa si Devin. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko at hindi ko alam kung gaano ako kabilis naligo at nakapag-ayos dahil sa eksaktong pagkatok ni Devin ay tapos na akong mag-shower. He looked at me from head to toe. Awkward naman akong ngumiti. Okay naman ang itsura ko ah. Nakadress na light blue at flat shoes na white lang ako. Let's go. Sabi niya sa akin bago ako tinalikuran. I even mimicked the way he said let's go. Sumunod agad ako sa kanya dahil baka iwanan niya ako at isa pa ngayon lang kami nagkita. Naiinis man ako, alam ko sa sarili ko na I missed him. Sa 9 na taon na wala siya sa tabi ko, araw-araw ko siyang hinahanap at iniisip. Iniisip ko kung okay na ba siya, kung napatawad niya na ba ako, kung may girlfriend na ba siya, kung mahal niya pa ba ako, or may mahal na siyang iba. Napahinto ang pag-iisip ko nang may malakas na bumusina sa harap ko. I was expecting to see Devin's car, pero ban na puti ang nasa harap ko. Nagulat ako nang bumaba si Manager Grace mula dito. Ano bang tinutunganga mo dyan, Mabel? Malilate pa kami dahil sa'yo. Sakay na! Masungit nitong sabi. Sumunod na lang ako at sumakay sa van. Pagpasok ko'y nakita kong madaming tao sa loob. Si Devin po? Tanong ko kay Manager Grace. Nakataas ang kilay niyang humarap sa akin. Malamang nasa kotse niya. Are you expecting na isasabay ka niya? You are just his PA. Pilit kong pinakalmang sarili ko dahil baka makasagot na talaga ako. And malamang magalit sa akin si Papa at Mama dahil hindi naman nila ako ganoon pinalaki. Pero nakaka-triggered naman kasi talaga tong manager ni Devin. Listen up, this is Mabel. She's gonna be part of the team now. PA at yaya siya ni Devin. So wag niyo siyang i-special treat, okay? Si Manager Grace. Yes, Manager. Sabay-sabay nilang sabi. Mabel, you should get along with them. This is Joey, driver natin siya. Nagnad naman sa akin yung lalaking nagdadrive. I think same age lang namin siya or matanda lang siya ng 2 o 3 taon sa akin. This is Andrea, ang stylist ni Devin. Turo naman ni manager sa babaeng long and blonde hair na nagsa-cellphone. Tumingin lang siya sa akin at bumalik na ang tingin sa phone niya. Mukhang kamag-anak ito ni manager ah. This is Judith, Devin's makeup artist. Hi Mabel, masigla nitong bati sa akin. Medyo chubby siya pero mahahalata mo sa personality niya na super mabait siya. Hello, nahihiya ko pang bati sa kanya. And then the next car nandun si Butler Cho. Siya ang head ng security ni Devin. Pagtatapos ni manager, tumango na lang ako at ngumiti pero inirapan niya lang ako. Maya-maya lang huminto na ang sasakyan. Mukhang nasa lugar na kami kung saan gaganapin ang photoshoot. Pagbaba ko ng sasakyan, saktong kabababa lang din ni Devin ang sasakyan niya. Nakita ko siyang nakatingin pero mabilis niyang iniwas yon at itinuon ang atensyon niya sa mga fangirls niya na nagwawala na ngayon. Devin, baby! Ang gwapo niya talaga, mamamatay na ako. Devin, my loves! Uwi na tayo! Devin, pa-picture naman! Nagsisigawan ng mga fans niya na akala mo wala nang bukas. Pero hindi naman ako naiinis. Sino ba naman ako? Asawa lang naman ako na parang hindi. Ang gulo, no? My heart fell nung makita kong ngumiti siya sa mga fans niya. Lumapit siya and even took photos with them. Yung iba, akala mo kung makaya ka parang makakalas na si Devin. I somehow regretted na during nung high school days namin, nung kami pang dalawa, hindi man lang kami nakapag-picture. Wala man lang akong memories na once talagang naging kami. And I am not just his wife.
Pero akong kauna-unahan niyang girlfriend. Hey Mabel, tumingin ako sa tumawag sa akin. Pagtingin ko si Andrea yon. Yes? Tanong ko. Sumunod ka sa akin, marami akong ipapagawa sa'yo. Bilisan mo, magsisimula na ang shoot. Inis nitong sabi. Sumunod na lang ako sa kanya. Pumasok kami sa isang storage room at halos lumuwa ang mata ko sa dami ng damit na nakasabog doon. Kung akala mo magulong binigay na kwarto sa akin ni Devin, this is 100 times much worse. Magsimula ka ng mag-ayos. Ihanger mo lahat yan and then paghihiwalayin mo depende sa season, style and color. Ani ni Andrea. Teka, bakit ako? Tanong ko. Nagrereklamo ka ba? PA ka dito. Huwag kang umasta na para bang boss. Kilos na. Pagkatapos mo dyan madami pang gagawin sa labas. Kupad-kupad mo? Asik nito sa akin bago pa balibag na sinaradong pinto. Wow, no wonder naging rude si Devin. He is surrounded by a lot of toxic people. Bakit pa kasi ako pinakasalan? Sana pinagyaya niya na lang talaga ako para di labag sa kalooban kong gawin to. Masisiraan ako ng ulo sa mga tao dito. Relax Mabel. Patience is a virtue. Pagkausap ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung ilang oras ang ginugol ko dahil paglabas ko'y madilim na. At kung akala ko'y tapos na dahil sa dami ng damit na inayos ko, hindi pa din. Naging runner naman ako. Utos dito at utos doon pero kahit papano mas nakakawala ng pagod dito. Dahil kahit pahapyaw ay nakikita ko si Devin habang busy na kinukuhanan ng litrato.